Kayo ang nagpalit ng Sabado tungo sa Linggo. Anong kapangyarihan ninyo? Anong otorite nyo palitan ang kautusan Diyos? Tapos kayo pa magsasabi, ang Romano Katoliko lang ang may karapatan mag-interpret. Kung ang pag-interpret ninyo ay palitan yung salita ng Diyos, sa inyo na lang yung interpretation yan. Mag-i-interpret lang kayo, magpalit pa. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 12. Ganito po ang sabi. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y maninlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Napakaliwanag po ng ating nabasa mga kababayan, yung mga nagpapakalat dyan ng kasinungalingan at sila pa'y natutuwa sa kasinungalingan yan, sabi ng Biblia, mapaparusahan daw sila mga kababayan. Ngayon sa episode, tatalakayin natin itong pahayag ng evangelist ng Seventh-day Adventist Church mga kapatid. Ito pong si Cesar Dizon Jr. mga kababayan. Ano ba ang paninira niya sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ito po, Catholic meron. Ito English to, pero maintindihan naman siguro, di ba? Baka sabihin mo naman, di naman naintindihan. Ang sabi ng Catholic meron, nang may akda at publication si Cardinal James Gibbons, isang kardinal ng isa pong Romano Katolikong Iglesia, ang pagkalathala ay noong September 23, 1893. Pakinggan. The Catholic Church, by virtue of their divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Mahirap bang intindihin yan? Na kayo ang nagpalit ng Sabado tungo sa Linggo? Anong kapangyarihan ninyo? Anong otorite nyo palitan ang kautusan Diyos? Tapos kayo pa magsasabi, ang Romano Katoliko lang ang may karapatan mag-interpret. Kung ang pag-interpret ninyo ay palitan yung salita ng Diyos, sa inyo na lang yung interpretation yan. Mag-i-interpret lang kayo, magpalit pa. Aba, grabe naman ito mga kababayan. Ayon sa kanya, pinalitan daw ng Iglesia Katolika ang Sabat mula Sabado patungong Linggo sa pamamagitan ng pagbasa niya ng aklat daw itong Catholic Mirror ni James Cardinal Gibbons, September 23, 1893 na nakikita nyo sa screen. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Sige nga, tignan nga natin. Ito, ipapakita natin sa inyo ang The Christian Sabbath. Ito pong koleksyon niya ng sinasabing The Catholic Mirror, mga kababayan, ni James Cardinal Gibbons. Yung babasahin natin, September 23, 1893. At nakikita nyo po sa screen, itong ginamit niyang quotation. Ayan, nakikita nyo po. Ngayon, pansinin na merong, alam nyo naman, pinutol-putol, talagang yung INC, galing talaga sa SDA. Kasi yung INC incomplete, pati itong evangelist na ito incomplete din. Ayan merong ... Ano ba yung kanyang iniwasan? Babasahin natin. Kukumpletuhin na natin. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Klarong-klaro naman ang nakasulat, mga kababayan. Tignan ninyo at pansinin. Kailan ba nangyari ang pagpapalit base sa ating binasa? Klaro po. For over 1,000 years before the existence of a Protestant. Ibig sabihin,
nangyari ang pagpapalit bago lumitaw ang mga protestante. Anong protestanteng tinutukoy? Itong nangyari nga sa East-West Schism noong 1054, mga kababayan, na merong isang nagprotesta, umalis sa Iglesia Katolika. Mga kababayan, ibig sabihin, 1,000 taon bago ang East-West Schism, nangyari po ang pagpapalit mula Sabado patungong Linggo, mga kababayan. Tanong, sino ba ang nagpalit, mga kapatid? Babasahin natin ang aklat na History of the Christian Church ni Philip Scaff, Volume 3, page 378. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagdiriwang ng linggo ay nagmula sa panahon ng mga apostol at mula noon ay naging batayan ng pampublikong pagsamba. Kasama ang mga impluwensyang nagpaparangal, nagpapabanal at nagpapasaya sa lahat ng mga Kristiyanong lupain. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ayon po sa kasaysayan, ang mga apostol talaga ang lumipat ng Sabbath observance na tinatawag na Lord's Day mula Sabado patungong Linggo, mga kababayan. Isa na nga dito ang sulat sa aklat kasaysayan ng mga unang Kristiyano. Ito pong Didache 14 na isinulat noong 70 AD. Ganito po ang sabi. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. O yan, Lord's Day po yan. Itutuloy naman natin sa Letter to the Magnesians, chapter 8, verse 1, na isinulat naman noong 110 AD. Ganito naman ang sabi, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Napakaliwanag po yan, mga kababayan. Ito pa. Letter of Barnabas, chapter 15, verse 6 to 8. Ang sabi, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. Klarong-klaro po sa ating mga nabasang ito, mga kababayan, ng patunay po na mga apostol at mga unang Kristiyano, nung panahon nila, linggo na po ipinagdiriwang ang Sabbath observance, mga kababayan. Pagkatapos ay kanyang tinutuligsa pa ang mga apostol kung ano ba ang karapatan nila na ilipat ito mula Sabado patungong Linggo daw. Balikan nga natin yon. Anong kapangyarihan ninyo? Anong otorite nyo palitan ang kautusan Diyos? Anong kapangyarihan ninyo? Anong otorite nyo palitan ang kautusan Diyos? Diba? Grabe talaga itong taong ito. Napag-alaman na natin na yung Catholic Church na tinutukoy doon sa binasa niya, sa panahon pala yun ng mga apostol. Nako tandaan natin, may authority po ang mga apostol na gawin yan. Mababasa natin sa Mateo 18:18 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa. Tandaan ninyo, ano bang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Baka sabihin naman niya ang mga apostol ay hindi miyembro ng Iglesia Katolika. Madali lang i-debunk yan. Babalikan natin yung Job 8:8, read the history books and see. At ano bang sabi sa mga aklat kasaysayan? Ito, sinasabi sa The New Encyclopedia Britannica Volume 10, 15th edition, page 149, na ganito ang sabi. The Roman Catholicism is a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Ito pang isang patunay. Standard Encyclopedia, page 776, ganito po ang ating mababasa. Ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo.
Klarong-klaro talaga mga kababayan ng mga sinasabi ng mga aklat kasaysayan. Katunayan, inamin na nga ng Seventh-day Adventist Church na mula pa sa panahon ni Kristo, meron ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Babasahin natin itong The Ministry Magazine, October 1945 issue, sa pahina 11 sa article ni Betty Cannon ng South American Division Headquarters ng Seventh-day Adventist Church na may pamagat na The Roman Catholic Church. Ganito po ang ating mababasa. Paano nabuo ang Iglesia? Matunton ang pinagmulan nito mula sa pagpili ni Jesucristo kay Apostol Pedro bilang pinuno ng mga apostol, at matutunton ang kasaysayan nito sa pamamagitan ng kaniyang mga kahalili bilang obispo ng Roma. Klarong-klaro ng ating nabasang ito. Ibig sabihin, tama na ang mga apostol na miyembro ng Iglesia Katolika ang lumipat mula Sabado patungong Linggo. Kaya itong palpak na ito talaga, itong Seventh-day Adventist Church na evangelist na ito, ang masasabi ko, busted yan, mali yan, nako naman. Ano pa ba yung paninira niya sa Iglesia Katolika? Ito panoorin natin. Ay, anong ginawa nyo sa Sabat? Ito, 2190. Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng Linggo. Tanong ko sa inyo, kailan ba pinalitan ni Kristo ang Sabado tungo sa Linggo? Kailan ba inutos ni Kristo na palitan ng Linggo ang banal na araw na itinalagang pamahingang para sa Diyos? Sige, magpatulong ka na sa lahat ng pare. Number 1, sigit gano. Kung sakali man may mabasa kayo, send it to me. Babalik ako sa pagkakatoliko kung totoo mang sinabi ni Jesus Christ, ang Sabado pinalitan ko na ng Linggo. Kayo lang naman may kwento niyan eh. Wala sa Biblia. Aba, grabe naman itong si Cesar Dizon Jr. Ayon sa kanya, wala daw sa Biblia na inutos ni Kristo na palitan ang Sabat mula Sabado patungong Linggo. At yung kanyang binatayan, itong sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2190, na yung Sabat daw ay pinalitan ng Linggo. Kung may mabasa daw tayo, babalik na daw siya sa Iglesia Katolika. Sige nga. Inaamon mo pa kami, kung may babasa kami, siguraduhin mo, nalilipat ka, baka hindi ka lilipat. Sige. So, tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi ito? Sige. Paano iutos ni Kristo ang paglipat mula Sabado patungong Linggo kung nasa langit na si Kristo, mga kababayan? Diba? Common sense naman yan at logic, mga kapatid. Tandaan natin, mga kababayan, na ayon din po sa binasa niyang katisismo, yung paglilipat po mula Sabado patungong Linggo, nangyari po yan, sinimulan po yan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga apostol, inilipat ito mula Sabado patungong Linggo para maisariwa ng mga unang Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Kristo. At saan po natin mababasa ang mga apostol ay pwedeng maglipat mula Sabado patungong Linggo? Di nabasa na natin kanina, Mateo 18:18. Ulitin natin Ganito yung sabi Tandaan ninyo, ano mang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Nabasa na natin sa Biblia, Mr. Cesar Dizon Jr., klarong-klaro, binigyan ni Kristo ang mga apostol ng authority para ilipat mula Sabado patungong Linggo ang Sabbath observance, mga kababayan. Kaya walang dapat na problema kung ilipat man ito ng mga apostol dahil may authority sila para ilipat ito, mga kababayan. Dahil may nabasa na tayo na pinahintulutan ito ni Kristo, dapat magkatoliko ka na, Mr. Cesar Dizon Jr. At itong sinasabi mong ito, busted yan! Nako tandaan natin, ito lang namang mga taga Seventh-day Adventist Church yung grabe kong manira sa Iglesia Katolika tungkol sa Sabat. Ayon nga kay Apostol Pablo, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa araw ng Sabat. Napakaliwanag naman yan na sinabi na Apostol Pablo, mga kababayan.
Kawawa naman itong si Cesar Dizon Jr. Hintay namin ang paglipat mo sa Iglesia Katolika. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong taga-sorry!